Magandang araw sa iyo, Sir Casper. At sa lahat ng mga magigiliw ninyong tagapakinig, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Alfe. Tobong Leyte, at ang karanasang ibabahagi ko sa inyo ay naganap ito dekada 90. Noong mga panahong iyon, Sir Casper, ay nagtatrabaho ako sa pariyahan. Kung hindi nyo kasi na itatanong, elementarya lamang ang natapos ko. Kaya naman bagsak sa pagiging magbubukid ang trabaho ko. Para maiba naman ang gagawin ko. Dahil sa sawang-sawa na ako sa pagiging isang magsasaka, pumasok ako sa parehang pinapasukan ng kaibigan kong si Goyong. Alam niyo naman siguro mga kaswang na kapag sa parehan ng pinagtatrabahuan ay kung saang-saang lugar napapadpad kapag may mga handaan o kasiyahang ginaganap, gaya na lamang ng piyesta. Noong una ay masaya naman ako sa trabahong pinasukan. Wala kasi akong ibang ginagawa kundi ang mag-ihaw lamang ng karne para ibenta sa mga taong manunood at maglalaro sa perya. Maliban doon ay wala na akong ginagawa. Kapag naibenta ko na lahat ang panindang iniihaw na karne, ay pwede na akong magpahinga. O kaya naman ay mamamasyal-masyal o magtitingin-tingin sa mga naglalaro. Samantalang ang kaibigan ko namang si Goyong ay na-assign sa tinatawag na karamihang horror house. Isa siya sa mga taong nagpapanggap bilang aswang o multo para manakot sa mga taong pumapasok sa tinatawag na horror house. Subalit noong may isang lugar kaming napuntahan at nasa liblib na iyon ng baryo, ay doon ako nakaramdam ng iba't ibang klaseng kababalaghan. Tulad na lamang ng may mga hating gabing nakakarinig ako ng mga yabag sa labas ng tinutulugan namin kapag tapos na ang palaro at nagpapahinga na kaming mga trabahante sa pariyahan. Kung minsan naman ay nakakarinig kami ng mga alulungan at pagatungal ng mga hayop at may nalalanghap kaming napakabahong amoy sa paligid na hindi ko mawari kung anong klaseng amoy iyon. Kung amoy ba ng ebak ng tao o amoy bangkay ng hayop na matagal nang naburo. Pag naman tinatanong ko si Goyong, ang rason niya lang sa akin palagi, Sir Casper, ay baka may lolo-kulukong taong nagdapo ng bangkay ng hayop sa di kalayuan. At marahil natangay ng hangin ang masangsang nitong amoy. Dahil sa sinabi ng kaibigan ko, ay nagkibit balikat na lamang ako at hindi na inintindi pa ang mga kababalagang nangyayari. Isang araw, pagkatapos lang naming maglatag at mag-ayaw sa pariyahan, sinabihan ko si Goyong na magpahinga na muna kami dahil sa maghapon na kaming nagayos na mga kagamitan. Siguro naman ay nailatag na naming maigi ang mga gamit at nakahanda na iyon para sa pagbubukas sa mga sumunod na gabi. Bagong dating lang kami sa baryong iyon, mga kaswang. Gawa ng may piyestang gaganapin doon sa mga sumunod na araw. Kaya tinayos na namin ang mga gagamitin sa pariyahan. Bay, uminom ka muna ng tubig. Halos maligo ka na sa pawis, oh. Uwi ka sa akin ni Goyong. Sabay inabot ang tubig. Sige bay, salamat. Tugon ko at kinuha na iyon.
Umupo muna ako bago uminom ng tubig. Ay, hindi ka ba nagtataka? Wala ka bang napapansin? Tanong ng kaibigan ko. At nung tignan ko siya, nakita kong kumunot ang kanyang noo. Napapansing ano? Taka at balik na tanong ko sa kanya. Kasi kanina pa tayo nandito. Ilang oras nang nakalipas mula nang dumating tayo, pero iilan lang ang nakikita kong tao. Hindi ba't kataka-taka iyon? Wika niya. Anong kataka-taka doon? Baka naman nasa trabaho lang ang mga naninirahan dito. Alam mo naman ang mga tao sa liblib na lugar. Masyadong abala sa mga ginagawang trabaho. Gaya na lang ng nasa bundok ang iba. At ang iba naman ay nasa palayan. Ikaw talaga parang hindi ka laking probinsya. Ani ko pa. Sa bagay, tugon niya tinango-tango lang. Teka, saan tayo kukuha ng tubig, Boss Rome? Nung isa naming katrabahong si Danilo, sa may-ari ng parehang pinagtatrabahoan namin. Nakausap na akong pagkukuha na natin ng tubig. May samahan niyo ako. Tsaka may alam ako malinis na sapa. Maaari kayo dong maligo at maglaba. Maglinis na rin ang mga pinagkainan natin. Rinig kong tugon ni Mang Rome. Halos sabay kaming tumango sa sinabi ng amo namin. Pagkatapos ay ipinagpatuloy na ang ginagawang trabaho. Nung sumapit ng pasado 3:00 ng hapon, ay sumama na nga kami kay Mang Rome para maligo sa sapang sinasabi nito. Magraan ang ilang minuto. Habang naglalakad papunta sa sapa, ay may namataan akong babaeng naglalakad pasalubong sa amin at may bitbit na batya. Sa palagay ko nga ay nanggaling siya sa sapa at naglalaba. Tignan mo nga naman kung sisortehin ka nga talaga. Paglain mong may magandang talaga pa tayong makakasalubong dito. Diba? Unang araw pa lang natin dito, may magandang dalaga na tayong nakita. Mukhang araw-araw yata kung gaganahan sa pagtatrabaho Ngising wika ni Goyong. At sinadyang nilakasan pa talaga ang boses niya para marinig ng dalagang papasalubong sa amin. Baka talaga dilakasan mo pang boses mo Nagpaparinig ka ba? Tanong naman ni Danilo sa kaibigan namin. Halata ba? Ngiting-ngiting tanong ni Goyong, sabay kindat kay Danilo. Baka talagang nagtanong pa. Nagkatawanan ng mga mukong Sir Casper. Matapos magpalitan ng usapan, ako naman ay hindi makaimik dahil sa ewan ko ba. Pero nung makita ko ang dalaga, ay biglang kumabog ang dibdib ko sa hindi malamang dahilan. Karamdam ko ay parang na-love at first sight ako sa dalaga habang tinititigan ko nga siya, Sir Casper. Pagkawari ko nga ay panantilang tumigil ang mundo ko. Parang siya lamang ang nakikita ko. Maliban doon ay wala na. Dahil nga sa nangyari ay hindi ko na malayang kamuntikan ko na palang mabangga si Mang Rome. Kung hindi pa ako kinalapit at pinigilan ni Goyong, baka nasagi ko na si Mang Rome at natapon na nito ang mga bitbit. Mag-ingat ka naman ba Matikan mo nang mabangga si Mang Rome. Uy, mukhang nagbibinata na ang kaibigan ko. Paberong wika pa sa akin ni Goyong. Sabay niya sa pamamagitan ng nguso papunta sa dalaga. Pasensya na bay. Tanging nasambit ko na lamang sa kanya. So mo kasing titigan si Miss Ganda. Ikaw talaga Pang-aasar niya sa akin. Hoy, hindi naman. Ikaw talagang ingay-ingay mo.
Mamaya marinig tayo ng dalaga. Nakakahiya. Saad ko at sinabihan siyang maghinay-hinay sa pagsasalita. Bakit? Sa totoo naman talaga eh. Anya. Okay tol, sunada mo ba yung magandang dalaga? Tanong na naman ni Danilo na may halong pang-asar. Mga sira. Bilisan niyo na nga lang maglakad dyan. Ani ko at nagpatiuna ng naglakad. Para hindi na nila ako asarin pa. Makaraan lang ng ilang minutong lakaran. Ay narating na namin ang sapa. Hindi na kami nagsayang pa ng oras. Tagara ng naligo. Habang naliligo ay sanabihan kami ng Mang Romy na doon umano kami maglalaba at maligo palagi. Tuwing uuwi kami sa pwesto ay magbibitbit na rin kami ng tig-isang balding tubig para may gagamitin kami sa pinagtatrabahuan. Sa pagdaan ng ilang sandali, habang abala ang mga kasamahan ko, ay sandali kong inilibot ang paningin sa buong paligid. Gawa ng may narinig akong mahinang kaluskos mula sa kung saan. Tumingin-tingin ako at hinanap ko kung saan ang gagaling ang kaluskosang narinig ko. Maya-maya pa, sa hindi inasahan, ay may natanaw akong matandang lalaki nasa di kalayuan. May hawak yung itok at nakasuot ng salakot. Nakita kong masamang nakatitig sa gawin namin ang matandang lalaki. Kaya naman hindi ko naiwasang kabahan ng mga oras na iyon mga kaswang. Isip kong bagong salta lang kami sa baryo. Kaya't hindi namin alam kung anong klaseng pag-uugali mayroon ang mga taong naninirahan doon. Kaya't hindi maiwasang kabahan. Noong una ay hindi ko lang pinansin ang ginagawang pagtitig sa amin ng masama ng matanda. Sa halip ay pinagpatuloy ko na lamang ang pagligo at ibinaling sa ibang pansin ko. Subalit lumipas na lamang ang ilang minuto ay hindi pa rin umaalis sa kinaroroonan ang matanda. Ipagalaw nito sa kinatatayuan ay parang hindi iyon nangyari. Ay, nakita mo bang matandang yon? Bulong kong tanong sa kaibigan kong si Goyong. Sabay tinignan ng matanda. Sinundan naman ang tingin ni Goyong kung saan ako nakatingin. Hayaan mo na lang yan, bay. Baka ganyan lang siguro talaga ang mga taong naninirahan dito. Kung makatitig sa mga bagong salta, wagas. Wika sa akin ni Goyong. Huminga ako ng malalim at hindi na nga pinansin ang matanda. Matapos na kaming maligo at nilinis na ang mga kagamitang dapat linisin, umahon na kami at bumalik na sa pwestong pinagtatrabahuan. Pagdating namin sa pinagtatrabahuan, ganun pa rin. Wala pa rin akong nakikitang tao sa kalsada. Maski sa kanya-kanyang kabayan ng nadadaanan namin, ay wala akong makita. Parang may kakaiba talaga sa lugar na to. Ano na naman yun, bay? Tanong ni Goyong. Narinig niya palang sinasabi ko. Hindi ko man lang napansing nasa likuran ko na pala siya. Kako, ano yung sinasabi mong kakaibang nararamdaman sa lugar na to? Muling tanong niya. Wala. Tugon ko. Sa totoo lang, kahit nasabihin ko man kay Goyong, ang kakaibang nararamdaman ko sa lugar na kinaroroonan namin, ay alam kong hindi siya maniniwala. Siya kasi ang taong may kasabihang to see is to believe.
Kumbaga, maniniwala lamang siya kapag siya na mismo ang makakaranas o makakita. Pero hanggat walang patunay o hindi niya naranasan, ay hindi siya maniniwala. Kaya naman kahit anong kwento pa ang sasabihin ko sa kanya patungkol sa mga kababalagan, ay pinagtatawanan niya lang ako. Patak ng 6:00 ng hapon, ay unti-unti nang dumarami ang mga tao sa kalsada. Habang nagmamasid ako ay napansin kong para bang bagong gising lamang ang mga ito. Umukaw ang kuryosidad sa isipan ko. Kung kaya pa simple na pinagmamasdan ko ang mga taong kakalabas lamang sa bakuran ng bahay na malapit sa pinagpwestuhan ng perya. Ewan ko ba, Sir Casper, pero sa lahat ng lugar na napupuntahan namin, tuwing may mga piyesta, ay sa baryong kinaroroonan lang namin ng mga sandaling iyon, napukaw ang kuryosidad ko. Kaya naman sa paglipas ng mga sandali, ay patuloy ko lamang pinagmamasdan ang mga taong naninirahan malapit sa perya. Pagkawari ko kasi ay may mga sekreto silang tinatago. Natahimik ka. Mukhang malalim ang iniisip mo. May problema ba? Pukaw na tanong sa akin ni Danilo. Tinapik ang balikat ko. Saglit na tinapunan ko ng tingin ang katrabaho ko, bago muling ibinalik ang tingin sa bahay na malapit sa kinaroroonan namin. Tol, nakita mo na ba ang matandang babaeng iyon? Tanong ko at hindi ito tinapunan ng tingin. Umungo ang katrabaho ko at nagwikang nakikita niya raw ang taong tinutukoy ko. Anong mayroon sa matandang yon? Balik na tanong niya sa akin. Tinanong ko naman siya kung may napansin ba siyang kakaiba sa matandang tinutukoy ko. Umiling naman siya at nagtataka. Nakakunot ang noong nagtatanong kung ano raw ba ang napansin ko doon sa matanda. Sabihin ko na raw sa kanya dahil sa hindi raw siya manghula para malaman ang sinasabi ko. Huminga muna ako ng malalim bago nagsalita. Sinabi ko sa kanyang kanina ko pa pinagmamasdan ng matanda at hindi angkop sa katawan ng matandang yon ang liksing ikinikilos nito. Sa kadahilan ng dinaig pang nasa edad 30 o higit pa ng bahagya sa ikinikilos ng matanda. Napakabilis ng mga ikinikilos ng matanda. Parang hindi man lang ito nahahapo o kaya naman ay nakaramdam ng pagod. Natawa naman ang katrabaho ko at nagsabing baka normal lamang sa mga matatandang taga-baryo ang mabilis na pagkilos. Aniya, baka puro gulay umano ang inuulam ng matanda. Kaya naman kahit matanda na ito, ay napakaliksi pa rin ito at malakas kong kumilos. Kung hindi nyo kasi na itatanong, Sir Casper, habang pinagmamasdan ko kanina ang matanda, ay gulat na gulat ako nung makita ko itong nagbuhat ng mabigat na bagay at walang kahirap-hirap na ipinasok iyon sa loob ng bahay. Kaya't hindi ako naniniwalang walang kakaiba sa matandang iyon. Kasi kung isang ordinaryo lamang ang magbubuhat na gaya sa nakita ko doon sa matanda, iyak akong hindi iyon kakayanin. Kahit nga siguro ako, Sir Casper, hindi ko kakayanan ang binuhat ng matanda. Napik-tapik ako sa balikat ni Danilo at gaya ng sinabi ni Guyong sa akin kanina, ay iyon rin ang sinasabi ni Danilo. Bumuntong hininga na lamang ako at iniba na lang ang usapan. Alam ko kasing walang mangyayari kung igigiit ko lang ang mga tumatakbo sa isipan ko ukol sa mga kababalagang napapansin ko.
Sa pagdaan ng mga oras, Sir Casper, parami na ng parami ang mga tao. May mga lumalapit sa peryahan at nakikiosyoso kahit nasarado pa. Yung iba pa nga ay nakikipagkwentuhan pa kay Mang Rome at nakikipagtawanan na parabang matagal nang kakilala. Hoy, kailan kayo magbubukas ng perya? Tanong ng lalaking may katandaan na sa akin. Bukas pa po ng gabi. Kakarating lang kasi namin kanina. Kaya inayos pa po namin ang mga palaruan at ibang mga kagamitan. Tugon ko at medyo lumayo ng bahagya sa lalaki. Dahil sa nalalanghap ko ang napakabahong hininga nito. Naanimoy kumakain ng patay na hayop. Medyo naduwal pa nga ako ng bahagya noong inilapit nito ang mukha sa akin at muling nagtanong. Buti naman at naisipan yung dumayo dito. Di ako kung madami mga taga ibang baryo ang pupunta dito para manood at maglaro. Oo. Kausap kasi ni Boss Romy ang kapitan ng barangay at siya ang nagbigay ng permiso para magtayo kami dito ng perya ng ilang araw. Nalalapit na raw kasi ang piyesta dito sa lugar ninyo. Sagot ko. Oo, malapit na nga ang piyesta dito sa amin. Nga pala, ayaw ko lang sa'yo at sa mga kasamahan mo na rin. Kung sakaling may napapansin ng kakaiba dito sa lugar namin, huwag niyo na lang pansinin ha. Magpatay malisya na lang kayo para hindi kayo malagay sa alanganin at kapahamakan. Wika niya pa. Ha? Bakit naman po? Yung ibig kong sabihin? Mukhang wala naman po yata kaming napapansin kasi. Ang tahimik po ng baryo nyo, di gaya ng ibang lugar na napupunta namin. Wika ko. Basta sundin nyo na lang ang sinasabi ko para hindi kayo mapahamak. Aniya at ngumisi ng nakakaloko. Muli ay napaatras ako ng bahagya nung makita kong parang nag-iba ang kislap na mga mata ng lalaki. Para iyong naging dilaw ang mga mata nito. Aakalain mong may matagal nang may hepa. Tapos ay parang naging hugis mata ng pusa iyon. Kasabay ng pagngisi nito. Pero nung ikinurap-kurap ko ang mga mata, ay normal naman. Inisip ko na lamang na baka namamalik mata lamang ako. Kaya naman ipinagkibit balikat ko na lamang. Para hindi magiging kabastos-bastos ay nagpaalam ako ng mahinahon sa lalaking maiiwan ko na siya dahil may gagawin pa ako. Sunod-sunod naman itong tumango nang hindi inaalis ang tingin. Nang gabing iyon, Sir Casper, ay hindi ako masyadong nakatulog. Sa dahilan ng may mga kalaskusan akong naririnig. Idagdag pa ang maya't mayang paghuni ng kakaibang ibon. Sa tanang buhay ko ay yun pa lamang ang unang pagkakataon na narinig ko ang huning iyon. Di sa hinuwang ko nga ay hindi ko inasang makarinig ako ng ganong klase. Kaya naman hindi ko maiwasang mangilabot habang tinatakpan ang magkabilang tenga at ilit na ipinikit ang mga mata para makatulog. Anak ng tipaklong naman o. Ano bang klaseng huni iyon? Bakit ngayon ko lang naririnig? Tanong ko pa sa isipan ko. Dahil sa bawat paghuni ng ibon ay talagang nanunuot sa kalamnan ko ang tinig nito. Kakaiba at kakilakilabot pakinggan. Nung sumapit na ang alauna ng gabi, ay nakarinig na ako ng huni ng wakwak. At sa pagkawari ko ay malapit lamang iyon sa kinaroroonan namin at nagbabalik-balik. Sa isip-isip ko, anak ng tokwa naman. Mukhang tama nga ang hinala ko. Mga aswang ang naninirahan sa baryong ito. Kasi kakaiba talaga ang mga ikinikilos ng mga tao rito. Kapag tinititigan nila kami, ay parang kakainin nila kami ng buhay.
Kinabukasan nga pagkagising ko sa Casper ay napakatahimik na naman ang lugar. Dinaig pa ang sementeryo sa sobrang tahimik. Ang klase bang mga taong naninirahan dito? Bakit parang tulog yata sila sa araw tapos pagsapit ng gabi? Doon naman sila gising at nagsipaglabasan sa kanya-kanyang bahay. Wika pa din na dilo habang uunat-unat ng mga kamay, tumihikam. Baka naman sa gabi sila nagtatrabaho, kaya puyat ang mga yon at tulog sa araw. Paberong saad ni Goyong. Onak ng pating, ano to syudad? Para sa gabi sila magtatrabaho tapos tulog sa araw. Probinsya kaya to boy. Kaya tignan mo naman liblib ba? Ano namang trabaho sa gabing mayroon sila? Natatawang sabi na Danilo. Oy, mamaya na yung usapan ninyo. Magsaing na kayo para makakain na tayo. Nga pala Alfie, bumili ka nga ng kape sa tindahan. Wala pa kasi si Domi, yung magtitinda ng mga pagkain. Utos ni Mang Romy sa akin. Mang Romy naman niloloko mo ba ako? Anong tindahan ang pinagsasabi mo? Parang wala namang tindahan dito. Reklamo ka. Sa tingin mo, niloloko ba kita? Kung wala kang makitang tindahan dito, lumabas ka ng baryo. Doon ka sa kabilang baryo bumili. Dami-damihan mo na rin baka bukas pa yun makakarating si Domeng. Kuika niya. Nakamot-kamot naman ako sa ulong tinanggap ang inabot niyang pera. Sinabi niya pang magpasama raw ako kay Goyong. Dalian namin. Kagad na nga kaming umalis ni Goyong. Para makasigurado sa labas na ng baryo kami bibili ng mga pinapabili ni Mang Romy. Dahil tiyak namang walang magbubukas na tindahan sa unahang bahagi ng baryo. Habang naglalakad nga kami, ay kung ano-ano na lamang ang pinag-uusapan namin. Medyo naiinis pa ako sa mga oras na iyon. Dahil kakagising ko lang, napag-utusan kaagad ako. Mabuti na lang at nakapaghilamos at toothbrush na ako. Nga pala tol, yung ititinda mong barbecue, ayos na ba yon? Hindi pa ba ubos? Tanong sa akin ni Goyong. Oo, ayos na yon, kahapon pa. Marami namang stock yun. Aabot yun ng 4 na araw. Tugon ko. Tinanong niya ako kung saan nabili ni Mang Romy ang karni ng baboy na ititinda ko. Sinabi ko namang hindi ko alam. Pero nakita kong may nag-abot ng isang batya ng karning baboy. Isa ito sa mga kasama ni Kapitan. Ang sabi pa nga nung lalaki, iyon raw ang iihawin. Dahil sa sarayo pa yon at bukod doon, ay gustong-gusto ng mga kababaryo ang karning binigay nito. Bakit doon bumili si Mang Romy? Diba sabi ni Mang Romy, liblib na kasi ito. Kaya sana dito siya maghanap ng buong baboy. Sakto naman. May kakilalang kapitan na nagtitinda. Kaya doon na nag-order si Mang Romy. Kaya pala. Okay. Sa paglipas ng ilang minuto, habang nag-uusap nga kami, sa di sinasadya ay may nasagi ko. Medyo malakas ang pagkakasagi ko sa babae, dahilan para sumalampak ito sa lupa. Nako, pasensya ka na miss. Hindi ko sinasadya. Pasensya na talaga. Agarang paghingi ko ng paumanhin dito. Kagad na akong yumuko at tinulungan itong makatayo. Miss, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ko. Nang tumingin sa akin ang babae at nagtama ang mga mata namin, saglit akong natulala at hindi anaalis ang pagkatitig sa babae. Sa kadahilanan siya ang dalagang nakasalubong namin kahapon sa Sapa. Ayos lang ako kuya. Pwede mo nang bitawan ang kamay ko. Untag ng dalaga. Nakaramdam naman ako ng hiya, kaya kaagad kong binitawan ang kamay niya at muling humingi ng paumanhin.
Nagpagpag naman ng laylayan ng damit ang dalaga, tapos ay naglakad na. Naiwan naman akong nakatulala at hindi na alam kung ano ang susunod na gagawin. Kung hindi pa tinampal ni ko yung pisngi ko, ay hindi pa ako matatauhan. "Hoy, laway mo tumutulo," pabiro niyang wika. "Sira," tanging nasambit ko. At kinapa ko pa ang bibig kong talaga nga bang tumulo ang laway ko. Nagalpak naman ng tawa si Kuyong dahil sa ginawa ko. Tawa siya ng tawa. At sinabihan pa akong yung dalagang nakasalubong lang pala namin ang makakapagpatulala sa akin. Sa dinami-rami na umano naming mga katalagang nakasalumuha dahil sa ori ng trabaho, ay sa baryong iyon ko lang pala umano matatagpuan ang aking irog. "Irog ng mukha mo, baliw ka talaga. Tara na nga." Nahihiyang wika ko at nagmadali nang naglakad. Pero sa totoo lang, Sir Casper, laking panghihinayang ko ng mga sandaling iyon dahil sa hindi ko man lang natanong ang pangalan ng dalaga. Inis. Kakataon na sana eh. Bulong ko sa sarili at napapakamot pa. "Hoy, anong binubulong-bulong mo riyan? Ikaw ha, mapagkakamalan kang baliw niyan kung may ibang tawang makakakita sa'yo. Akalain mo namang mag-isang nagsasalita ang loko." Birong saad niya. Hindi ko na lamang pinansin ang kaibigan ko. Sa halip ay nagmadali na lamang kaming naglakad palabas ng baryo. Nang nasa tindahan na nga kami sa Karatig Baryo, ay kinausap kami ng matandang babaeng kasalukuyan ring bumibili. Tinanong niya kami kung taga saan raw kami dahil bago lamang kami sa kanyang paningin. Sinabi ko naman sa kanyang dayo lang kami sa katabing baryo. Nagtatrabaho kami sa peryahan at doon sa Karatig Baryo nakalatag ang peryahang pinagtatrabahuan namin. "Teka, bakit doon kayo naglatag ng peryahan? Hindi niyo ba alam ang usap-usapan sa lugar na yon?" Tanong sa amin ng ale. "Usap-usapan ho, wala naman po kaming alam. Kasi nga po dayo lang kami doon. At galing pa kami sa malayong lugar." Pabalagbag na sagot ni Goyong. "Oo nga, sabi ko nga." Tugon naman ng ale. At tila hindi nito nagustuhan ang pabalang na sagot ng kaibigan ko. Mawalang galang na po, ale. Pwede ko po bang malaman kung ano ang bali-balita tungkol sa baryong kinaroroonan namin?" Kuryosidad kong tanong. Tumikim muna ang matanda bago ito nagsalita. Ayon nga sa matanda, Sir Casper, baryo umano ng mga aswang ang lugar na pinaglatagan namin ng perya. Mag-iingat raw kami dahil baka mamaya ay kami pa ang gawing handa sa piyestang gaganapin sa lugar na yon. Bakit pa kasi sa dinabi naming pwedeng paglagyan ng peryahan, doon pa talaga sa lugar na yon? Sabat pa naman ng isa. Hindi ako nakapagsalita matapos marinig ang sinabi ng matanda. Hindi ko na nga namalayang naibigay na pala ng ale ang mga pinamili namin. Bago kami umalis sa tindahan, ay binilinan kami ng matandang mag-iingat raw kami. At kahit ano man ang mangyari ay huwag kaming aalis sa pinagtatrabahuan namin kapag 10 oras na ng gabi. Tanging pagtangaw lang naman ang naging tugon ko. Nang makabalik na nga kami sa peryahan, ay naging abala na kami. Kaya't hindi na namin naikwento pa kay Mang Rumi ang tungkol sa babala ng alay sa Karatig Baryo. Kinagabihan ay naging doble pa ang pagiging abala namin
Hindi ko kasi lubos akalain na dadagsain kami ng maraming customer. Madami ang bumibili ng inihaw. Pero ang lubos na ipang nagtataka ko kung bakit kabilin-bilinan sa akin ng Mang Romy. Na wag ko raw lalagyan ng katas ng kalamansi ang sausawan. Samantalang mas masarap kaya kapag may nakahalong kalamansi sa sausawan. Binililinan niya rin kaming wag titikman ng karne. Ano man ang mangyari. Kung gusto raw namin kumain ng karne, bumili kami sa palengking nasa labas ng baryo. Kasabay ng pagdagsaan ng mga customer, ay siyang panaka-naka namang nakakarinig ako ng huni ng ibon. Pasimple ko pang tinitignan ang buong paligid at nagbabaka sakaling makita o masipat man lang ang umuhuning ibon. Mataas kasi ang buwan ng gabing iyon. Kaya naman kahit papano ay nakikita ko ang buong paligid. Iho, hindi pa ba tapos yung iniihaw mo? Abay, bilis-bilisan mo naman. Natatakam na ako eh. Reklamo ng isa sa mga customer kong matanda. Medyo matagal-tagal pa po ito, Lolo. Kakasalang ko pa lang ho kasi sa apoy. Tugon ko. Ba't? Huwag mo masyadong lutuin. May salang mo lang kahit 1 minuto, ayos na yan. Mas masarap kumain kapag medyo madugo pa ang karne. Nakangising wika ng matanda. Hindi ko alam kung kikilabutan ba ako sa sinabi ng matanda o matutuwa. Dahil sa mapapabilis ang pag-iihaw ko kung hindi masyadong luto ang karneng iihawin ko. Imbis na pinapakinggan ko ang huni ng ibong naririnig ko kanina, ay natuon na lamang ang pansin ko sa mga bumibili ng ihaw. Sa unang gabing pagtitinda ko, Sir Casper, ay hindi ako makapaniwalang mapaubos ko sa pag-ihaw ang isang batsyang karneng baboy. Tiba-tiba sa kinikitang pera si Mang Romy ng gabing iyon. Sa tuwa at galak niya nga ay binigyan niya kami ng bonus. Tuwang-tuwa naman ang mga kasamahan ko dahil sa may kalakihan ang binigay na pera ni Mang Romy. Sinabi pa nitong pag-igihan lang namin ang ginagawang trabaho dahil sa susunod raw ay mas malaki pa ang ibibigay niyang bonus. Hindi naman sa ayaw ko ng pera, Sir Casper. Kaya lang hindi ko maiwasang magtaka at hindi din maalis-alis sa isipan ko kung paano lantaka ng mga customer ko ang inihaw na medyo may pagkahilaw pa. At sa bawat pagdagat nga nila ay may katas pa ng dugo yung lumalabas. Ulfe, ayos ka lang ba? Hindi ka ba masayang malaki-laki ang bonus na natanggap nyo ngayon? Pukaw at tanong sa akin ng Mang Romy. Masaya naman po. Kaya lang ay, may pinagtataka lang po ako, Mang Romy. Hindi na pinatuloy pa ng boss namin ang sana'y sasabihin ko. Agad niya akong sinibihang kung ano mang nang napapansin ko o pinagtatakan ko ay huwag na lamang intindihin. Ipagsawalang bahala ko na lang raw para sa kaligtasan at ikatatahimik naming lahat. Ligtasan po? Takang tanong ko. Oo, Alfe. Minsan kailangan nating magbulag-bulagan para sa hanap buhay. Ngayon para sa ikatatahimik ng lahat. Makisakay ka na lang at magbulag-bulagan kung ano man ang napapansin mo. Hindi ako nakapagsalita matapos sabihin iyon ni Mang Romy. Ewan ko ba, Sir Casper? Pero sa palagay ko ay may alam ang amo namin sa mga kababalagang nangyayari sa baryo. Pasado 3:00 na ng madaling araw kami nagsara ng perya. Dahil sa napakaraming mga manlalaro at mga manunood ng gabing iyon. Kinabukasan ay nagulantang ang lahat. Nang may namataang bangkay
ng tao sa bungad ng baryo. Nakiusyoso naman kami at inalam kung ano ang nangyari. Nang makita ko ang bangkay ay grabe ang pagkatindig ng mga balahibo ko sa buong katawan. Tumuntikan pa akong maduwal nang makita kong wakwak na ang tiyan ng paslit at para bang nilantakan ito ng hindi makilalang nilalang. Halos maglulupasay naman ang mga magulang ng kaawa-awang bangkay ng paslit na nakahandusay sa gilid ng daan papasok sa baryo. Nagsisigaw naman ang ama at paulit-ulit na ipinangalandakan itong pinatay ng mga aswang na naninirahan sa baryo ang kanyang anak. Sandali lang ho, huwag tayong basta-bastang magbitaw ng mga salitang hindi man natin kayang pangangatawan at wala tayong hawak na ebidensya. Mag-unos dili ho tayo at isiping mabuti kung sino talagang pumaslang sa batang ito. Wika ng kapitan. Patuloy pa rin sa pagwawala ang ama ng paslit. Kaya naman napilitan na itong ipadampot ng kapitan. Ano sa tingin mo, tol? Totoo kayang sinasabi ng lalaki? Tanong sa akin ni Goyong nang makabalik na kami sa pariyahan. Hindi ako makasagot sa tanong ng kaibigan ko. Lula pa rin talaga kasi ako ng mga sandaling iyon. At tila pinoproseso pa ng utak ko ang mga nangyari. Para kasing tumugma ang lahat. Simula nang dumating kami, ay may mga kababalaghan na akong napapansin. Tinignan ko si Goyong at pinayawang sundin na lamang ang ipinayo sa amin ni Boss Romy noong nagdaang gabi. Mas mainam na wag na kaming mangialam o kaya ay magbulag-bulagan at magbingi-bingihan na lamang para hindi kami mapahamak. Hindi naman sa naniniwala ako, tol. Pero kung papakaramdaman mo at pagtibig-tibiin ang mga nangyayari, parang kapanipaniwala talaga. Biglang sabat ni Danilo. Nakasalukuyang nasa likuran na pala namin ito. Bilis kong nilingon si Danilo at agad na sinaway ito. Sinabihan ko siyang huwag maingay dahil baka mamaya ay marinig kami ni Boss Romy. Mas mabuti pang pumunta tayo na Karatig Baryo. Titingin-tingin tayo doon. Baka may mahanap tayong masarap na kainan. Gusto kong kumain ng karne. Natakam ako sa karneng iniihaw mo kagabi, tol. Kaya sa amin ni Boboy. Nakasusulpot lang din. Sa pariyahan din ito kasama. Ngunit sa kabila. Sabay-sabay na kaming nagpaalam kay Mayang Romy na pupunta muna saglit sa Karatig Baryo. Umayag naman ito pero binilinan kaming umuwi kaagad bago sumapit ang 3:00 ng hapon. Dahil ihahanda pa namin ang mga iihawing karne. Sa paglipas ng mga sandali, Sir Casper, ay naglalakad na nga kami palabas ng baryo. Habang naglalakad nga kami, ay muli ko na namang namataan ang magandang dalaga. Pero sa pagkakataong iyon, ay marami itong bitbit at parang nahihirapan ito. Dahil sa umiiral na naman ang pagiging maginoo ko, nagmadali na akong nalapitan ng dalaga at inalok ito ng tulong. Nung una ay ayaw pa ng dalaga, pero di kalaunan ay sumang-ayo naman ito. Bitbit ang mga gamit ay sinabi sa akin ng dalagang sumunod lang daw ako sa kanya. Sinabihan ko naman ang mga kaibigan kong sila na lang ang pumunta sa Karatig Baryo. Dalhan na lang nila ako ng pagkain dahil tutulungan ko pa ang dalaga. Bigyan niyo na ako mga tol, pagkakataon ko na to eh. Nakangsing wika ko sabay kindat sa kanila nang hindi nakikita ng dalaga. Ipapailing na lamang sila at sinabihan akong magkita-kita na lamang kami sa pariyahan mamaya.
Agad ko na ngang sinundan ng dalaga, Sir Casper. Habang sinusundan ko nga ito, ay panay ang pagkikipagkwentuhan ko. Matipid namang sumasagot ang dalagang nagpakilalang Lily. Lily, taga rito ka ba? Tanong ko. Hindi, taga Karatig Baryo ako. Pumupunta lang ako dito dahil dito nakatira ang lola ko. Tugon niya. Kaya pala palagi kitang nakikita. Pasensya ka na pala nakaraan ha. Hindi ko sinasadyang masagi ka. Ayos lang yun. Kasalanan ko rin naman eh. Saad niya. Natigil lamang ang pag-uusap namin sa Casper nang makarating na kami sa bahay ng lola ni Lily. Sa bungad pa lang ay medyo nawarduhan na ako at iba ang presensyang nararamdaman ko. Habang naglalakad nga kami papalapit sa pintuan, ay palakas naman ang palakas ang pagkabog ng dibdib ko. Hindi ko rin mawari kung bakit, pero para bang may kung sino ang bubulong sa tenga kong huwag akong pumasok sa loob ng bahay. Noong binuksan ni Lily ang pintuan ng bahay ay bumulaga sa akin ang napakabahong amoy. Para akong sinikmuraan sa sobrang baho. Dinaig ko pa ang sinapak ng sinapak. May mga bangarin akong nakikita sa balkonahe ng bahay at para bang may mga maliliit na uod akong nakikitang gumagalaw-galaw. Parang nagsisiisip, nagbulong tulungan ang dalaga. Kung alam ko lang sanang gano'n ang kabaho ang pupuntahan naming bahay, di na sana ako nagboluntaryo. Noong lingunin ko ang mga kasamahan ko, ay sumisinya sa mga itong umalis na umano kami. At huwag akong tumuloy sa loob ng bahay. Yun pala ay sumunod sila sa akin dahil kinutuban sila. Lily, dito ko na lang ilapag ang mga to ha. Paalis na ako sa gamay na mga katrabaho ko. Nakalimutan kong may pupuntahan pa pala kami sa Karatig Baryo. Wika ko. Nagsinungaling na lamang ako sa dalaga para hindi niya ako ayain pang pumasok sa loob ng bahay. Sandaling tinitigan ako ng dalaga. Pagkatapos ay nakangiting tumango at nagpasalamat. Pagkalapag ko ng gamit ay nagpaalam na ako sa kanya at agaran ng umalis. Anak ng toko, tol. Ang baho naman ng bahay. Talaga bang bahay yun ng lola ni Lily? O kulungan ng baboy? Bulalas na tanong ni Goyong. Nung makalayo na kami sa bahay ng abuela ni Lily. Hoy, ginahinay ka naman sa pagsasalita. Pag mamaya may makarinig sa sinasabi mo eh. Saway ko sa kanya. Sumigonda naman ang isa pa naming katrabaho at nagwikang totoo naman raw ang sinasabi ni Goyong. Kung totoosin nga ay mas maayos pa at hindi masyadong mabaho ang kulungan ng baboy. Oras na malinisan iyon kaysa bahay na pinuntahan namin. Hindi ko na lamang pinatulan pa ang mga sinasabi nila. Gawa ng nilamon ako ng malalim na pag-iisip tungkol sa bangang napansin ko sa bahay ng lola ni Lily. Noong mga sandaling iyon, ay kung ano-ano nang kababalagan ang pumapasok sa isipan ko. Sa kakaisip ko nga ay hindi ko na namalayan ang mabilisang paglipas ng mga oras. Nung sumapit ang hapon, mga bandang 2:00, ay umuwi na kami. Hanggang sa lumipas muli ang mga oras. Sa kinagabihan ng araw na iyon, habang nag-ayos ako ng mga panindang karne, ay natanaw ko ang dalaga. Nakatayo ito sa di kalayuan, habang nakangiting nakatingin sa akin. Sunod-sunod na napalunok ako ng laway, at muling sumilay ang kakaibang ngiti sa labi ko. Bugso-bugsong kabang nararamdaman ko nun. Buhat ng muli ko na namang nakita ang babaeng hinahangaan ko. Para hindi naman kabastos-bastos ay sinuklaan ko ng ngiti
ang ipinapakita ng dalaga. Napahugot pa ako ng malalim na hininga sa pag-aagalang. Nalapitan ako ng dalaga. Pero mali pala ako, Sir Casper. Dahil hindi man lang ito lumapit sa akin kahit sandali lamang. Bagos ay naglakad na ito palayo. Nadismayaman ay hinatid ko na lamang ng tanaw ang dalaga mula sa kinatatayuan ko hanggang sa tuluyan na itong mawala sa paningin ko. Hindi naman kasi pwedeng iwanan ko ang mga paninda para lang lapitan ng dalaga kanina. Lumipas ang gabing iyon nang hindi ko man lang nakausap ang dalaga. Ang likay ng panghinayang ko noon, Sir Casper, dahil sa pagkakataon ko na sana iyong mapansin at makausap muli ang dalaga. Ang kaso ay walay. Dagsaan ng mga taong bumibili ng inihaw sa akin ng gabing iyon. Kaya hindi ako nakahanap ng tiyempo para lapitan at makausap ang dalaga. Kinabukasan ay humanap talaga ako ng tiyempo para makausap uli ang dalaga. At hindi naman ako nabigo, mga kaaswang. Dahil sa natupad nga ang binabala ko ng araw na iyon. Naglakas loob akong abangan si Lily sa gilid ng kalsada. At nung makita ko na siya, ay kinapalan ko ng pagmumukha ko at kinausap siya. Sa isip-isip ko pa noon, di bali nang matawag akong makapalang apog. Basta malaga sa akin ang araw na iyon, ay makausap at masabi ko kay Lily ang totoong nararamdaman ko. Aaminin ko, mga kaswang, iba na talaga ang tama ko sa dalaga. Ibang-iba sa mga ibang kadalagahan. Nakita ko noon ang angking kagandahan ng dalaga. Magmula nung una ko pa lang siyang masilayan. Kaya naman, hindi na talaga ako makapaghintay pang aminin sa kanya ang totoong nararamdaman ko. Noon ngang sabihin ko sa dalaga ang nilalaman ng puso ko, ay napansin kong hindi siya kumibo. Salip ay nakatingin lamang siya sa malayo at para bang may malalim na iniisip. Pasensya ka na, Lily, kung babigla-bigla ako sa mga sinasabi ko. Hindi ko lang talaga kasi makayanan pang ilihim sa iyo ang totoong nararamdaman ng puso ko. Sana ay may pag-asa pa ako, kahit kaunti lang. Sobrang saya ko na kung pagkataon man, kinakabahan kong saad sa dalaga. May pag-asa pa ba ako kung sakaling manligaw ako sa iyo? Hindi. Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Inaamin kong may pagtingin talaga ako sa iyo, Lily. Noong una pa man kitang makita, ikaw ba? May pagtingin ka ba sa akin? Kabado ko pa ring tanong. Ilang segundong katahimikan ang lumipas. Kahit halos hindi na ako makahinga. Pagkawari ko ay kakapusin ako ng hininga sa harapan ng dalaga, Sir Casper. Pero ganun pa man ay nilakasan ko pa rin at pilit na pinatatag ang sarili ko kung ano man ang magiging sagot ng dalaga sa tanong ko. Hindi ko masasagot sa ngayon ang tanong mo. Alam mo kasi, may mga itinatagong sekreto ang mga taong naninirahan sa lugar na to. At kabilang na ang pamilya ko doon. Alam kong oras na matuklasan mo ang pinakatagong-tagong sekreto ng pamilya ko, ay mas nanaisin mo pa at hihilinging huwag na lang akong makilala. Makahulog ang sagot ni Lily sa akin. Sekreto? Ano namang sekreto ang sinasabi mo? Tsaka kung ano pa man yan, wala akong pakialam, Lily. Mas mahalaga ka sa akin kaysa sa mga bagay na sinasabi mong sekreto ng pamilya mo at ng mga taong baryo. Wika ko sa dalaga at pilit siyang kinukumbinsing totoo ang mga sinasabi ko. Ganito na lang,
Tsaka mo sabihin uli sa akin ang mga ipinagtapat mo sa akin ngayon. Magkita tayo mamayang gabi pagkatapos ng trabaho mo at may mahalaga akong isisiwalat sa iyo. Ayoko man sanang gawin ito, kaya nga lang ay kailangan malaman mo ito, pati na mga katrabaho mo. Wika niya pa. Bago kami maghiwalay ni Lily, Sir Casper, ay binilinan niya akong magtabi ng mga inihaw na karne. At itago ko lang raw yon. Mamayang gabi pagkatapos ng trabaho at sarado ng peryahan, ay palihim siyang pupunta sa pinagpahingahan namin. May ipapakita siya nang sa ganun ay malaman ko at ng mga katrabaho ko kung ano ang sekretong lang lugar na kinaroroonan namin at kung ano ang mga totoong nangyayari. Sumang-ayon lang ako sa bilin ng dalaga at hindi na pinagtuunan ng pansin. Sa kinagabihan nga bago pa man ako sumalang sa pagtatrabaho, nagtabi na kaagad ako ng hilaw na karne, gaya ng bilin sa akin ni Lily. Tapos ay nagumpisa na ako magtrabaho. Sa mga oras na nagdaan, ay naging maganda ang taloy ng magtatrabaho ko. Walang gulo at walang mga taong lasing ang pumasok ng peryahan para maghasik ng gulo. Lahat ng mga taong naglabas-masok ay kapwa nagkakasayahan at magiliw na nakikipag-usap. Daliwa sa mga sinasabi sa akin ni Lily na may kakaibang pag-uugali ang mga taong naninirahan sa baryo. Nung matapos na ang trabaho ko, habang nagliligpit na ako ng mga kagamitan, ay nakita ko ang amo kong lalaki at may kausap siyang matandang lalaki. Mukhang seryoso ang pinag-uusapan nila at tila ayaw nilang may makarinig pang iba sa usapan. Dahil sa mayat mayatang paglikot ng mga mata ng matanda, kung saan siya tumitingin at sa tuwing napapatingin siya sa akin, ay nasisipat kong nagiging matalim ang mga titig na ipinupukol niya. Para hindi ako pagdiskita ng matanda, ay minadali ko na lamang iligpit ang mga gamit at pumunta na ako sa pinapahingahan ng mga trabahador. Bakit mukhang natagalan kayata sa paglilinis ng mga gamit mo pa sa paninda, tol? May problema ba? Tanong sa akin ni Goyong paglapit ko sa kanila. Dagdag niya pang wika. Kanina niya pa raw napapansing wala ako sa sariling habang nagtatrabaho. Ilang beses umano kasi akong nagkakamali sa pag-abot ng iniihaw na karne sa mga mamimili. Saglit na tinignan ko si Goyong. Nung una ay nag-aalangan pa akong sabihin sa kanya ang tungkol sa plano namin ni Lily. Pagalitan ka ba ni Boss Romy? Nag-aalalang tanong niya. Umiling ako at sinabing hindi naman ako manapagalitan ng amo namin. Kung ganon, anong iniisip mo, bakit parang wala ka sa sarili? Parang wala ka sa focus kanina nung nagtrabaho tayo. Muli niyang tanong. Magsasalita na sana ako nang sa maya-maya pa ay nakarinig na ako ng mahinang sitsit at pagtawag ng pangalan ko mula sa kung saan. Saglit akong nagpalingalinga para hanapin kung nasaan ang taong tumatawag sa pangalan ko. Ilang sandali pa ay nakita kong nagmamadali nang naglakad pa palapit sa akin ang dalaga. Kaya naman tumingin-tingin ako sa paligid para alamin kung may ibang tao pa ba ang nakakakita maliban sa aming dalawa ni Goyong. Nung mapagtanto kong wala namang nakakita, ay tsaka pa lamang ako napanatag. Nang tuluyan na siyang makalapit sa amin, ay nagbantali na kaming pumasok sa loob ng pahingahan. Nagulat naman ang iba ko pang mga kasamahan at kapwa nagtatanong kung ano ang ginagawa ng dalaga at bakit ito naroroon sa ganong oras. Ano na lang ang iisipin ng mga tao
oras na may makakaalam na naroroon ito. Wala na tayong oras pa. Akin na ang karne na ipinapatabi ko sa iyo. Sagot ni Lily bago tumingin sa akin. Kinuha ko ang karneng ipinapatabi niya. Nagtataka man ang mga kasamahan ko ay hindi na sila muling nagtanong pat. Sa halip ay nananahimik na lamang sila. Habang pinapanood ko kung ano ang gagawin ng dalaga sa karneng inaabot ko dito. Kuha nga ni Lily sa karne. Kaya mabilis siya yung inilapag sa maliit na lamesa. At pagkatapos ay may inilabas siya mga kalamansi mula sa bulsa. Teka, anong gagawin mo dyan? Tanong ni Goyong sa dalaga. At nagwika pa siyang mahigpit na ipinagbabawal sa amin ni Boss Rome na gumamit ng kalamansi. Kaya't bakit may dalang kalamansi ang dalaga? Mayayari umano kung may oras na malaman ng amo namin na lumabag kami sa patakaran nito. Huwag kang mag-alala. Hindi naman malalaman ng amo ninyo ang gagawin natin. Basta ito ang tandaan ninyo. Kahit na ano pa man ang masasaksihan ninyo sa gagawin ko, walang gagawa ng ingay para hindi tayo makaagaw ng atensyon sa iba. Wika ni Lele. Atensyon? Sino naman ang makakaalam kayong tayo-tayo lang naman ang naririto? At sigurado akong tulog na marahil ang mga taga-baryo. Sagot ni Danilo. Makahulog ang tumingin sa amin ng dalaga, pero hindi na siya nagsalita pa. Bagkos ay kinuha niya ang maliit na kutsilyo sa gilid ng mesa at isa-isang hiniwa ang mga kalamansi. Kami naman ay nagtatakang pinapanood lamang ang bawat galaw niya. Sa pagdaan ng ilang sandali at nang matapos siyang hiwain ng kalamansi, ay isa-isa niya iyong ipinatak sa karne. Noon ngang lumapat na sa karne ang katas ng kalamansi, Sir Casper, sa maniwala man kayo o sa hindi, nakita ng dalawang mga mata ko ang sunod-sunod na pagbula sa gilid ng mangkok na pinaglagyan niya. Pagkatapos ay umaalingasaw iyon ng napakabaho. Halos sabay-sabay kaming nagtakip ng ilong at akmang mag-iingay na sana si Goyong. Mabuti na lamang at mabilis ko siyang napigilan at sinanya siyang huwag maingay. Sa mahinang boses ay nagtanong siya kung ano ang bagay na nasa mangkok habang nanlalaki ang mga mata. Kaya naman nagaran akong napatingin sa itinuro niya. At nung makita ko nga ang mangkok, may lamang karning pinagpatakan ni Lily ng kalamansi, ay nanlaki ang mga mata ko at halos hindi makapaniwala sa mga nasaksihan. Sa kadahilanang ang karning kaninang pinatakan ni Lily ng kalamansi, ay nakita kong naging balat na iyon ng isang tao at may mga balahibo pa iyon. At ang iba naman ay may mga daliri ng tao. Kaya halos hindi ko na napigilan ang sarili. Nais nang kumawala ang boses ko. Mabuti na lang talaga at natakpang kaagad ni Goyong ang bibig ko. Kaya hindi na tuloy ang pagsigaw ko. Magsasalita na sana ang kaibigan ko. Nang sa walang ano-ano, ay nakarinig kami ng malakas na pagpagaspas ng mga pakpak at huni ng wakwak sa labas ng pinagpupwestuhan namin. Hindi lamang isang huning narinig namin, kundi napakarami niyon. Naani may mga manok na nagpulasan mula sa pinamumugarang puno. Halos sabay-sabay pa kaming napatingala noong may marinig kaming pagaspas ng mga pakpak na nasa taas ng bubungan. Aaminin ko mga kaswang na sa mga sandaling iyon ay ginapangan na talaga ako ng kilabot sa buong katawan at nagtaasan na ang mga balahibo ko sa batok. Maya-maya pa ay narinig kong nagwika ang dalagang mas maaga sila ngayon lumabas para maghanap ng makakain kaysa nitong mga nagdaang araw. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan. Mabulong na tanong ko sa dalaga.
at hindi ko na naitago pa ang kabang nararamdaman. Isa-isa kaming inabutan ng dalaga ng maliit na buto at inutusang ilagay raw namin iyon sa ilalim ng dila upang sa ganon ay hindi kami makita at maramdamang gising pa ng mga aswang na nasa paligid lamang para manginain. Kabado man ay kinuha ko ang maliit na butong inabot niya at agad-agad na sinunod ko ang sinabi niya. Dalian niyo na, sundin niyo ang sinasabi ko para hindi kayo ang gawing handa sa darating na piyesta. Utos ni Lily sa mga kasamahan ko. Dahil sa walang pakundangang nagtatanungan ang mga ito sa mahinang boses at nag-aalangan na rin kunin ang buto na inaabot ng dalaga. Unti-unti na ring dumarami ang naririnig kong huni ng wakwak at pakaramdam ko ay nasa malapit na ang mga ito at nag-aabang lamang ng mapipiktima. Nung hindi ko pa isinubong maliit na buto, ay nakakaramdam ako ng pagkaantok at paninikip ng dibdib. Sa pagkawari ko rin anumang sandali, ay babagsak na ang katawan ko. Pero nung matapos kong maisubo ang maliit na butong binigay ng dalaga, ay parang himalang nawala ang lahat ng kakaibang nararamdaman ko. Unti-unti na ring lumalayo ang mga aswang na nagpaikot-ikot sa paligid ng bariyahan. Nakahinga na rin ako ng maluwag. Nang tuluyan ng tumahimik ang buong paligid, ay doon ako naglakas ng loob na tanungin ng dalaga kung ano nga ba talaga ang nangyayari. Bakit may mga nagsulputang mga aswang sa buong paligid? Ito iyong sinasabi ko sa iyo kanina na gusto kong malaman mo ang buong katotohanan sa baryong ito bago ka magpasya kung itutuloy mo pa ba ang ipinagtapat mo sa akin kanina o hindi. Kung napapansin ninyong lumalabas lamang ang mga tao sa kanilang bahay tuwing sumasapit ang takip silim, yun ay dahil sa aswang ang mga nininirahan sa baryong ito. Mahabang wika niya pa. Tsaka, isa rin sa makapagpatunay iyang mga nakita ninyong nasa harapang karni ng tao. Dahil sa mga kalamansing inilagay ko, ay naalis ang sabulag na ginawa ng mga aswang. Dagdag niya pang wika. Aswang? Teka, paano? Ang ibig kong sabihin, paano sila naging aswang? Maayos naman silang nakikitungo sa amin ha. Naguguluhang wika ni Danilo. Kung ayaw niyo talagang maniwala sa akin, huwag kayong matulog. Abangan natin ang pag-uwi nila nang sa ganun ay masabi niyo talagang totoo ang mga sinasabi ko. Ani pa ng dalaga. At sinabihan kaming wag na wag naming aalisin o lulunukin ang butong nasa ilalim ng dila namin. Marami pa kaming napag-usapan ng gabing iyon, Sir Caspar. At ang lahat ng iyon ay tungkol sa kalamansing inilagay ni Lily sa karni na naging dahilan kung bakit naalis ang sabulag na ipinaglalagay dito ng mga aswang. Marami ring mga bagay ang ipinayo sa amin ni Lily at sinabihan kaming oras na mapatunayan niya ang lahat-lahat. Huwag na huwag kaming magkakamaling ipaalam sa ibang taong makakausap namin dahil baka iyon pa ang magdulot ng kapahamakan namin. Dahil sa kuryosidad na makita at malaman kung totoo nga ba ang sinasabi ng dalaga, ay nagtiyaga kaming hintayin ang sinasabi niyang pagbabalik ng mga aswang na naninirahan sa baryo. Makaraan nga ang ilang oras at noong mga bandang 3:00 na yata iyon ng madaling araw, ay nakarinig na kami ng mga malalakas na sigawan at mga bumabagsak sa lupa na aakalain mong isang bugkos ng niyog. Agad na kaming pumwesto sa gilid at sumilip sa sewang para makita kung hindi nga ba nagsisinungaling ang dalaga. Nung makasilip na nga ako at nanlaki ang mga mata ko, nung makita ko ang kakilakilabot ng mga nilalang na sunod-sunod ang paglapag sa lupa. Paglapat na paglapat ng paa sa lupa ng mga nilalang
na may nakakapanghilakbot na wangis, ay halos lukuban na ako ng takot sa sarili. Dahil sa kung kanina ay isang nakakapangilabot na nilalang ang mga iyon. Ngunit ang mga sandaling tumapak na sa lupa, ang kani-kanilang mga paa, ay naging isa na silang mga ordinaryong tao. At wala silang suot kahit na katiting na saplot. Kabilang naroon ang mga taong minsan ang bumili sa akin ng inihaw na karne. At ang matandang nagbigay sa akin ng babala. Bawat grupo may mga hatak-hatak na buntis at mga paslit na siyang mas lalong nagpanigas ng katawan ko. At saglit na tumigil ang paghinga ko sa hilakbot habang pinagmamasda ng mga aswang na may kanya-kanyang karay-karay. Kung ako sa inyo, bukas na bukas ay umalis na kayo rito. Ayain niyo ang boss niyong lumikas na dahil may ilang araw pa bago ang piyesta. Ngayon alam niyo na ang buong katotohanan. Tiyak akong hindi na kayo mapalagay o kahit na kumilos man lang ng normal. Oras na makasalamuhan ninyo ang mga nilalang na iyan bilang mga ordinaryong tao. Mahabang wika sa amin ng dalaga. Anya, mas ligtas kami kung aalis kami habang hindi pa nakakahalata ang mga aswang na may alam kami tungkol sa kanilang pagkatao. Minsan na raw kasing may pariyahan sa baryong iyon bago kami dumating at iilan sa mga trabahante ng baryahan ay bigla na lamang naglaho na parang pula. Gawain na raw talaga ng kapitan na maglagay ng pariyahan sa baryong iyon sa tuwing nalalapit na ang kapiyastahan ng mga aswang. Malaki ang ibinabayad ng kapitan, kaya hindi makatanggi ang may-ari ng barihang inaalok nito. At sa palagay namin, ay ganoon na rin ang ginagawa kay Mang Rome. Malakas na rin ang hinala naming alam ng amo namin kung anong uri ng mga taong naninirahan sa baryo. Dahil sa naalala ko noong unang salta pa lamang namin, ay marami na siyang mga ipinagbabawal sa amin. Taliwa sa mga napuntahan naming lugar. Sinabihan na rin kami ni Lily na huwag nang magtanong pa ng kung ano ang gagawin ng mga aswang doon sa mga taong nakuha nila. Dahil alam naman umano namin kung ano ang kahinatnan ng mga biktima sa kamay ng mga aswang. Naawa ako sa inyo dahil naging malapit na kitang kaibigan, Alfie. At ayaw kung may mangyari sa inyong masama. Ani pa ng dalaga. Sinabi niya rin sa amin na nabibilang siya sa angka ng mga aswang. Pero hindi pa napapanahon para ipasa sa kanya ng abuela niya ang pagiging aswang nito. Ang abuelang itinutukoy niya, Sir Caspar, ay ang matandang pinuntahan namin nakaraan. Kinabukasan nga ay sinabi namin kay Mang Rome ang tungkol sa napag-usapan naming magkakatrabaho. Subalit hindi siya pumayag dahil may napagkasunduan raw sila ng kapitan. At kailangan niya iyong sundin. Inamin niya rin sa amin ang totoo, kaya pala marami siya mga ipinagbabawal. Ngayong alam niyo na, umalis na ang gustong umalis. Kung gusto pang magtrabaho sa akin, magpaiwan kayo rito at ituloy ang ginagawang trabaho at magpanggap na walang nalalaman. Kumilos lamang kayo ng normal para walang magiging problema. Wika ni Mang Rome. Dahil sa sinabi niya ay napagkasunduan namin ni Danilo at Goyong na umalis na lamang kami sa trabaho at maghanap na lamang ng ibang mapapasukan. Nang araw ngang iyon ay umalis kaming tatlo sa trabaho at simula rin noon, wala na kaming napaalitaan pa sa mga katrabaho naming nagpaiwan dahil hindi na rin namin sinubukan pang bumalik sa baryong iyon. At sa kay tungkol naman kay Lily, ay nawala na lang siyang bigla at hindi na nagpakita sa akin. Sayang, siya pa naman ang first love ko. Dito ko nataptapusin ang aking kwento, mga kaswang. Maraming salamat po sa lahat-lahat. Muli po,
Ako po si Alfie ng Samar.